Walang silbi ang pangarap. Pero kung ganun, bakit ka pa nangangarap? Bakit pa ulit-ulit mong ini-imagine na magiging matagumpay ka? Mayaman, iginagalang, o mas mabuting tao. Pero hanggang ngayon wala pa ring nangyayari. Hindi ang pangarap ang problema. Ang totoo, adik ka sa ginhawa. Takot kang masaktan. Takot kang mahirapan. Takot kang magsakripisyo. Gapos ka sa imagination mo. Paulit-ulit kang umaasa. Pero takot harapin ang brutal na katotohanan. Ang totoong pangarap may kasamang totoong sakit. Kung hindi mo nga kayaning tumutok saglit para pakinggan ang katotohanan to, kalimutan mo na ang mga pangarap mo. Kasi ang sasabihin ko ngayon hindi madali at di lahat ng lalaki may tapang para tanggapin to. Ang tanong, ikaw meron ka ba? Harapin mo ang totoo. Karamihan sa mga lalaki ngayon walang binubuo. Bakit? Kasi nakakulong sila sa walang katapusang pantasya. Tingnan mo ang sarili mo ng diretso. Ilang araw na ang sinayang mo. Kaka-scroll, kakalaro, kakapanood. Habang nangangarap ng pera, respeto, babae at tagumpay, pero wala ka namang ginagawang totoo. Gusto mong lumakas pero ayaw mong masaktan. Gusto mong igalang pero iniiwasan mo ang responsibilidad. Nagdadasal ka ng layunin pero nilalayuan mo ang sakripisyo. Masakit mang pakinggan pero totoo. Adik ka, hindi lang sa entertainment, kundi sa ginhawang dulot ng pantasya. Gutom na gutom ang kaluluwa mo, tulog ang isipan mo, mahina ang katawan mo, at ang mas malala, pinaniwala mo ang sarili mong normal lang yan. Pero sa loob-loob mo galit ka, frustrated ka. Alam mong may mali, pero araw-araw gigising kang gapos pa rin sa parehong kahinaan. Ganito mo ba talaga gustong mabuhay? Kaya mo bang harapin ang lalaking naging ikaw? Ang unang hakbang sa kalayaan, aminin mong gapos ka. Ang tanong ngayon, may lakas ka ba para kumalas? Hindi masama ang mangarap. Galing din sa Diyos ang imahinasyon, pangitain at ambisyon. Pero, ang pangarap na walang kilos, walang silbi. Isa lang yang kasinungalingan na unti-unting sumisira sa kinabukasan mo. Ang bawat pagsusumikap ay may kapakinabangan, pero ang puro salita lang na uuwi sa kahirapan. Ito ang masakit na katotohanan. Nagiging lason ang pangarap kapag ayaw mong kumilos. Kasi ang pangarap na walang gawa, nagbubunga ng mga lalaking reklamador, inggitero. Laging tanong ng tanong kung bakit sila bigo, pero ayaw aminin na sila mismo ang tamad. Hindi iniisip ang kinabukasan, ginagawa. Ilang magagandang ideya na ang tinapon mo dahil natakot kang masaktan. Ilang oportunidad na ang lumampas dahil ayaw mong magsakripisyo. Ayaw mong dumaan sa disiplina. Kung mabubuhay ka lang sa walang katapusang pangarap, mamamatay kang bilanggo ng pagsisisi. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang mangarap ng walang laman. Nilila lang kanya para magtayo, lumikha, lumaban at magtagumpay. Pero sa isang kondisyon, disiplina, hirap, walang urong na kilos. Walang kwenta ang pangarap kung wala kang pawis. Hindi mo kinaya ang sakit, wala kang binuong totoo. Kasi ang ingay, walang naitatayo. Kasinungalingan ang tinatawag na dream job. Pinalaki kang maniwalang, sundin mo lang ang passion mo. Hintayin mo raw ang trabahong perpekto, masaya at madali. Pero, guni-guni lang yon. Walang ganyang trabaho, walang ganyang buhay. Ang layunin, hindi hinahanap, binubuo yan. At ang totoong kahulugan ng buhay, hindi yan basta nadadaanan. Pinagbabayaran yan sa pawis, sa hirap, sa sakripisyo. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang mga nangangarap. Ginagantimpalaan ito ang mga bumubuo. At ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga lalaki wala talagang nabubuo. Watak-watak, laging sabog, adik sa ginhawa, laging umpisa, tigil, scroll, ulit. Gigising ng walang apoy, walang direksyon, puro ingay, puro aliw, puro sayang. Gusto nila ng resulta pero ayaw sa disiplina. Gusto ng tagumpay pero takot masaktan. At ang mas malala, puro malalambot na lalaki ang kasama nila. Mga taong pinapatibay lang ang kahinaan nila. Sumasabay sila sa agos parang karamihan. Pero tandaan mo,
Patay lang na isda ang sumasabay sa agos. Alam nilang may mas mataas na tawag para sa kanila, pero ayaw nilang harapin ang sakit na kailangan para marating yon. At ang Diyos, hindi siya nagpaparangal sa puro salita. Ginagantimpalaan niya ang paggawa. Ang nagsasaka may kakainin, pero ang puro pantasya magugutom. Hanggat patuloy kang tumatakas imbes na lumaban, mananatiling kulungan ang pangarap mo. Hindi ka na-trap dahil mahirap ang buhay. Na-trap ka kasi ayaw mong digmaanin ang sarili mong kaginhawaan. Gusto mong magbago? Tumigil ka sa satsat. Tumigil ka sa kaiisip. Simulan mong bumuo. Ganito. 1. Pumili ka ng isa. Hindi 10 goal, hindi 5 plano. Isa lang, isang skill, isang laban, isang misyon. Ang focus ay kapangyarihan. Ang distraction ay kamatayan. 2. Gumawa ng plano. Hindi kailangang perpekto, basta totoo. Anong gagawin mo ngayon, bukas at sa makalawa para umusad? Kung wala sa calendar mo, wala yan sa buhay mo. 3. Yakapin ang pagkabagot. Dito sumusuko ang karamihan. Akala nila exciting ang pagiging dakila, hindi. Paulit-ulit, masakit, malungkot. 4. Patayin ang ginhawa araw-araw. Gumising ng maaga. Sanayin ang katawan. I-mute ang mundo. Ang sakit ang magtuturo sa'yo. 5. Maghanap ng mga kapatid, hindi fans. Hindi mo kailangan ng cheerleader. Kailangan mo ng mga lalaking tatawagin ang mga palusot mo at huhubugin ka sa mas mataas na standard. 6. Lumakad kasama ang Diyos, walang kompromiso. Magdasal ng buo ang isip. Magbasa na parang gutom. Sumunod agad, walang delay. Kasi ang tunay na dahilan kung bakit ka natitenga ay spiritual palagi. Hindi mo kailangan ng dagdag na motivation. Kailangan mo ng disiplina, linaw, katotohanan, at oras sa tunay na gera ng buhay. Ito na ang sandali. Pwede mong baliwalain to at magpatuloy sa pangarap lang. O pwede mong harapin ang katotohanan at sa wakas bumuo ng totoong buhay. Alam mo na kung anong pumapatay sa'yo. Distraction, ginhawa, kahinaan, pantasya. At gayon, alam mo na rin ang dapat gawin. Pigilin ang sarili, yakapin ang hirap, at lumakad ng may layunin. Isipin mo to, nilikha ka ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Para manakap, para manalo, para lumikha. Ginawa ka ayon sa larawan niya. Pero nasan ka ngayon? Nakahilata, adik sa ginhawa. Nilulunod ang sarili sa aliw. Hindi mo ginagawa ang dahilan kung bakit ka nilikha. Hindi ka ginawa para sumabay lang sa agos. Ginawa kang bumangon. Kaya ito ang piliin mo. Manatili sa pangarap o bumangon. Talikuran ang dating ikaw at maging lalaking nilikha kang maging. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.